kaibigan, nagbabalik po ang Panahon TV at narito po ang ilang announcements mula sa ating mga himpilan dito sa gobyerno. Naitala ang isang pagyanig kahapon sa coastal waters ng Puerto Galera kagabi, August 15 bandang alas 10. Mayroon itong lalim na umabot sa 8 kilometers mula sa focus point nito. Naramdaman ang intensity 2 sa Batangas City at wala namang tinatayang aftershocks at wala ring naiulat na pinsala ang magnitude 3.1 na pagyanig. Mga kaibigan, silipin na rin po natin kung ano nga ba ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw gamit ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin dito sa may Baguio City, magpapatuloy ng fair weather conditions dito sa City of Pines mula bukas hanggang sa araw ng Tuesday at maglalaro ang ating temperatura sa pagitan ng 16 hanggang sa 25 degrees Celsius. Dito naman sa may Metro Manila ay ganoon din ang inaasahan nating panahon mula bukas Sunday hanggang sa araw ng Martes. Aabot ang ating temperatura sa mainit pa rin na 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Dito naman sa may Metro Cebu, good news mga kaibigan, dahil magkakaroon po kayo ng fair weather conditions at maglalaro ang ating temperatura sa 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Samantala dito naman sa may Metro Davao, good news rin dahil magpapatuloy ang fair weather conditions for the next 3 days maliban na lamang bukas kung saan magkakaroon po kayo ng posibilidad na magkaroon ng pagkidlat, pagkulog buong araw dahil magkakaroon po kayo ng temperatura na aabot sa 25 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa may Zamboanga City ay ganoon din ang tinatayang magiging panahon ninyo sa susunod na 3 araw. Magkakaroon kayo ng partly cloudy to cloudy skies still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms mula bukas hanggang sa araw ng Tuesday at ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Silipin na rin po natin kung ano magiging lagay ng panahon sa ilang tourist destinations dito sa bansa. Unahin po natin ang Puerto Galera, Taal, Anilao, Vigan at Banawe. Magkakaroon kayo ng maaliwalas na panahon, partly cloudy to cloudy skies, still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms sa hapon at sa gabi at ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 15 hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa Naga, Boracay, El Nido at Camiguin ay ganoon din ang tinatayang magiging lagay ng panahon at magkakaroon kayo ng temperaturang maglalaro sa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Mga kaibigan, ngayong araw na ito ay idaraos sa University of the Philippines Diliman ang University of the Philippines College Admission Test. Narito ngayon ang ilang tips mula dito sa Panahon TV kung kayo ay isa sa magiging aspiring na scholar ng bayan. Unang-una, isulat po ng maigi ang inyong impormasyon sa inyong test permit. Pangalawa, tignan kung ang dry seal ay nasa test permit dahil importante po ito at kailangan din na mayroon kayong litrato sa inyong test permit. Mainam rin na inyong malaman kung saan ang inyong testing hall in advance dahil medyo may kalakihan po ang universidad at marami nga dito ay may mga buildings kung saan kayo ay assigned according sa inyong pangalan. Mainam din na kayo ay maging maaga, lalo na ngayong weekend, marami po ang inaasahang mangitoong sasakyan na papasok sa universidad at maaari kayong mawala ng parking space kung kayo ay hindi maaga ngayon at maaari rin magkaroon ng traffic lalong-lalo na sa Katipunan, sa Quezon Avenue at dito sa may Philcoa. Maaari rin magdala kayo ng magandang quality ng pencils, lalo na ang number 2 pencil ng Mongol ay recommended po. Huwag masyadong malinaw o huwag masyadong light at hindi naman masyadong dark na pencil. Huwag rin po tayong magdala ng scratch paper para sa ating computations dahil bibigyan kayo ng scratch paper ng universidad. At ito lang po ang maaari ninyong gamitin sa loob ng testing hall kung hindi kayo po ay madidisqualify sa inyong test. Huwag rin ninyong kalimutan na mag-submit ng documents kung may required documents po na kailangan pang ipasubmit sa inyo katulad ng inyong Form 137 at ilan po sa inyong school transcript records kung ito ay hinihingi ng inyong mga testing hall. Huwag rin po ninyong alalahanin din po natin na hindi dapat nakasindi ang ating cellphone o ito ay ilagay na lamang sa silent mode na walang vibration para kayo ay makapag-focus sa inyong exam. Magdala rin kayo ng snacks mga kaibigan dahil pwede naman na kumain anytime kapag kayo ay nagte-test. At ito nga ay pinapayo na rin dahil mayroon ngang mga parte ng pagsusulit na kung saan hindi kayo pwedeng lumabas, lalong-lalo na sa prescribed breaks lamang. Isa rin na tip ng ating mga profesor at ating mga nagtitake ng UPCAT exams ay ang maging kalmado at focused
sa kailangan ninyong gawin na task at hand. Mayroon po kayong time limit sa pagkuha ng test ng UPCAT mga kaibigan. At ang ibig sabihin niyan, kapag tapos na ang time limit ay kailangang itigil na ninyo ang test at hindi na nyo pwedeng balikan ang anumang bahagi na ito. Kaya kung pwede, ay mag-focus na lamang sa task at gawin ang inyong nakakaya. Huwag ring magtanong sa proctor kung tungkol sa ilang items sa test booklet dahil ipinapaliwanag naman ito sa test booklet dito sa exams. At kung maaari lamang ay i-limit ang ating questions sa instructions lamang at hindi tungkol sa mga katanungan. At huli sa lahat at syempre, huwag nating hayaan na tayo ay mag-attempt na mag-cheat sa exam dahil kapag ito ay nangyari, kayo ay ibaban sa university at hindi na pakukuhanin ng UPCAT kahit in the near future. Para naman sa mga kukuha ng University of the Philippines College Admission Tests ngayong araw, narito ang weather forecast ngayong araw na ito sa Quezon City. Magkakaroon nga po kayo ng fair weather conditions ngayon sa Quezon City. Aabot lamang ang temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius at magkakaroon ng slight chances of rain lalo na sa hapon at sa gabi. Ito nga po yan, araw po yan ng August 16. Bukas din po ay ang second phase ng UPCAT at magkakaroon din po tayo ng iba pang updates tungkol sa ating weather information sa may Quezon City tungkol dyan. Mga kaibigan, kami magbabalik matapos ang ilan pang paalala.